before us. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open. We shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. I don't understand how a God so divine could lower Himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my soul would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne And His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited, I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne And His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and give me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. hallelujah, to Jesus my King.
a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. All right, blessed morning to each everyone. Good morning, sound check. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay ginising ngayong umaga na may kagalakan sa ating mga puso. Thank God that God gave us another day, and this is Monday. It is Monday and it's November 24. Wow, napit na ang Christmas. Kaya nga kumakanta na tayo ng Christmas song. At sabi nila ang Christmas ay hindi December 25. Pero pwede naman natin sariwain ng Christmas ay about sa Christ's birth, you know. We need to, remember, the birth of the Lord Jesus Christ, you know. And that's the real reason of the season. All right, I hope we're excited, and good morning to each everyone, wherever you are. May the Lord bless you. May the Lord give you wisdom, and wherever you are, if you are in your working place, kayo ay mapag-ingat ng Panginoon. At sa may mga pumapasok na, bumabiyahe, or nasa working place na, at kayo po ay patuloy na biyayaan ng Diyos ng kalakasan, at ang panalangin po natin ay kayo po ay patuloy na mabibigyan ng pag-iingat ng ating Panginoon. Okay? Salamat po sa Panginoon. I hope we're excited. Magandang umaga po sa mga kapatiran na yan. Good morning. Good morning, Brother Jobs. Good morning, Sister Shaina Zapatosi. Good morning, Sister Bona. Sister Bona ay napakalayo po ngayon. Napakalayo po ni Sister Bona. Noong nakaraang linggo ay napakalapit niya. Ngayon naman si Sister Bona ay napakalayo. Sa madaling salita ay siya po ay napakalapit. Yan. Diyan po si Sister Bona. Diyan po sa may ating live viewer yan. Kasama ang kanyang napakabait at masunuri na si King, ang kanyang anak na mahilig mag-drawing. Yan. Alright, sige, enjoy lang dyan, King. At sa mga kapatiran na nandito na, good morning, Sister Clarice. Praise God. Sister Lady Lee, good morning po. And to all brothers and sisters, amen. And belated happy birthday again. At ito namang linggo na to ay isa-celebrate naman ni Sister Bona ang kanyang kaarawan. Tumatanggap pa po siya ng regalo habang hindi pa naman nagse-celebrate. At si Sister Lady Lee ay pwede pa kayong mabol. Tumatanggap pa naman siya ng regalo. Good morning, Brother Macmac. Ang kanyang kabiyak. Brother Mac, praying for you, ano? At nakikita ko na excited ka na sa pagbabalik ng iyong asawa. At pagpalay natin ang mga uuwi ngayong December at sila ay ingatan ng Panginoon. Okay? So, tayo po ay magsisimula na at patuloy po tayong magpapatuloy sa ano pa mang pinagkakalob sa atin ng Panginoon at sa Panginoon pinagkakasundo. Bubuksan natin yung ating Biblia at dito na po tayo ngayon sa chapter number 20. This morning, we will talk about David's life, and we talk about life from David, no? A lesson from a life of David, no? Or a lesson from David's life. And it's about, how David learned to develop his faith. And now we are now in episode 490. Second Samuel chapter number 20, please. All right? See you next. See you, Pastor, next year. Amen. Yan, ang maganda kay Brother Mac. May faith sa Panginoon. Oh yeah, see you soon. All right? So, babasahin po natin itong chapter 20. At makikita natin dito na may mga katotohanan tayong matatanggap. Ano po? At dito po sa ating babasahin ay talaga pong matututo po tayo ngayong umaga.
Babasahin po muna natin yung verse number 1 to verse number 4. Diyan na lang muna tayo magdodwell. We will dwell in verses 1 to verse number 4. And this morning, I want you to see the importance of how we choose something, no? Yung paano tayo pipili. Maganda po yan eh. Kasi minsan may mga pagpili tayo na talagang minsan nalilito tayo. Pero salamat sa salita ng Diyos, nagtuturo siya kung ano ba ang mga tamang pagpili. Ano ba yung pag when we choose something, what is the we need to consider. Kunyari, pipili tayo ng mga ating mga desisyon. Ano po ba yung mga dapat nating i-consider? At nandito po sa istorya na ito kung paano po si David nagpakita ng magandang character. Amen. Tama yan, King. Amen. Alright, verse number 1. Sabi po ng Biblia. So we already done in chapter number 19 last 2 weeks ago and last week, and then we discussed three weeks ago all about chapter 19. But now there's a great truth here in chapter 20. I want to read it. We have Bible verse in our screen. Sabi po ng Biblia, and there happened to be there a man of Bilai, whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjamite. And he blew a trumpet and said, we have no part in David, neither have we in inheritance in the son of Jesse. Every man to his tents, O Israel. Alright, verse number 2, brethren. Ano po sabi ng Biblia? Verse number 2. Sabi po ng Biblia, okay, sabi ng Bible, so every man of Israel went up from after David and followed Sheba, the son of Bichri. But the men of Judah clave unto their king from Jordan even to Jerusalem. Okay, later I'll explain that during those times, people choose wrong people. People choose Sheba. And Sheba, the Bible says, is not only a bad person, but a rebellious person to King David. Kaya mahalaga yung pagpili ng mga kasama mo, no? Amen? Kung pipili ka rin ng kasama mo, yung i-impluensyahan kang mapalapit sa Diyos. Kung pipili ka ng kasama mo, yung lalago ka sa iyong paglilingkod, pagpananampalataya, kasi yun naman talaga, mga kapatid, ang magdadala sa iyo kung paano ka pagpalain. Pagka lumalago ka sa Panginoon at natututunan mong sundin ang Panginoon, tsaka pagpapalain. Kaya nga nasa pagpili, sino ba yung dapat mong piliing mga tao? Nariyan po rito, pinili sila. Sabi naman verse 2, every man of Israel went up from after David and followed Sheba, the son of Bichri. But the men of Judah clave unto their king. Salamat naman may mga nag-stay kay King David. They clave, sabihin na nandyan sila kay David. Hindi sila umalis. And the Bible says, from Jordan even to Jerusalem. Alright? So let's pray muna para ma-explain natin ito. Dear God, Father in heaven, this is your words. And I pray, oh God, to speak to your people. Thank you for woke up us this morning. Thank you, oh God, for your great words that empower us. Bless your people, oh God. That's all I want. And use your servant so that I can pass your pure words, your pure information to your people. Because without you, oh God, we are just good for nothing. Please help me, guide me, give me a right approach that minister the hearts of your people. Because if you don't use me, oh God, I'm just good for nothing. Holy Spirit of God, please guide us in all truth. Send a revival from heaven this morning. And those that brothers and sisters that in bed of sickness, heal them. Those, oh God, that don't have food, give them food. Not only physical food, but spiritual food. Thank you, oh God, for your help. This morning we will talk about how we choose. It is important that we have the right choices.
Thank you, Jesus. Forgive us our sins. Cleanse us from our iniquity. In Jesus' name we pray. Amen. Yan ang gusto ko kay brother, King, malakas umamen. Pagka ang bata, malakas umamen yan sa Panginoon. Ha? Ay talagang makikita mo dyan ang pagpapala ng Panginoon. Yan ang mga bata na may pinili kasi tayo eh. May pinili ang mga magulang ni King, kaya naging ganyan si King. Amen? Kung pinili ni Sister Bo ng huwag na nga. Ang agaga, naglulukuhan na naman eh. Kung pinili ni Brother Dave maging F4. Di F4 ngayon ito ay Korean, Korean star. Di Korean din to. Pinili ni Brother Dave maging maging man of God. So ngayon nagkakaroon siya ngayon ng godly child. May pagpili. Nandiyan na po kayo. At sa mga kapatiran, good morning again. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nandito na. Alright. Now, I want you to understand the right choices. Alright? How to choose something. Paano tayo mamimili. Mahalaga po yan. Okay? Kasi sa buhay, hindi may iwasan ang conflict eh. Tama po ba? Hindi may iwasan yung conflict sa trabaho. Kahit sa mag-asawa, meron yan eh. Sabi ng lalaki, ito nga ang gusto ko. Hindi nga, ito ang gusto ko eh. May ganyan po kayo. Amen. Kung ako may ganyan, kayo rin po may ganyan. Like exempted. Pero dapat bilang Kristiyano, nakikita natin yung prinsipyo kung paano tayo namimili. Amen? Andiyan na po ba kayo? Brother Ron, good morning. Si Good Sister Ging, andito na rin. Praise the Lord. Alright, Brother Ron, good morning sa inyo. Okay? So, how we understand the right choices in life. Again, sa buhay, hindi may iwasan ang conflict or pressure, at marami pang iba, mga situations na magulo. But in this moment, I want you to understand the right choices because the right choices matter. Sabihin, ang pagpili, napakalaga niyan. Kaya sometimes sinasabi natin, may regrets kasi ako sa ganito. Kasi hindi natin naintindihan yung tamang pagpili. But then again, like what we said, from time to time, we can choose what kind of life that we can live. Pwede tayong pumili kung ano ang ating magiging buhay. Pero ang katanungan, anong klaseng buhay yun? Alright? So, in this passage of the Word of God, we see the principles about the right choices in life, especially the right choices in times of conflict. Either amen. In 2 Samuel chapter number 20, from verse number 1 to verse number 4, Israel faced another rebellion. Imagine, like what we talked about previous chapter, in chapter 18, the son of Absalom, the son of David, Absalom, rebel, they start rebelling against him. And now, when David come back to Jerusalem after the rebellion of Absalom, Israel faced another rebellion. And the people, according to the word of God, choose Sheba. Sheba choice brought division. So two character in this word, brethren. Sheba choose division. Si Sheba pinili niyang maghiwalay at gusto niyang maghiwalay. But David choose brought unity. Si David naman, ang hari na itinalaga ng Diyos, gusto niyang magkaroon ng maayos na gobyerno, yung Israel at saka yung Juda magkaroon ng pagkakaisa. Pero itong si Sheba, gusto niyang ihiwalay. See? Meron naman dito sa Bible, in verse number 4, then said the king to Amas, assemble me the men of Judah within 3 days, and be thou here present. Verse 5, so Amasa went to assemble the men, okay,
the man of Judah, but he tarried longer than the set time. Yung isa naman, pinili nung isa maghiwalay, si Sheba, pinili ni David magkaisa, at pero si Amasa, pinili niyang mag-delay. Alam mo yon? May ganun, di ba? Minsan, meron kang ipinapagawa, dinidelay. Meron naman isa, hindi, sang-ayon. Bakit? Kasi nagsimula doon sa pagpili. So makikita niyo po yung prinsipyo. All right? Let's review. All right? I hope you hear. Amen. Good morning, Brother John Bear. All right? Good morning po sa inyo. Good morning, Sister Ronlet. Good morning sa mga available na makinig sa online natin. So again, we talk about the right choices in life. And in 2 Samuel chapter 20, so that you can understand, we can talk about this week. No, okay, mag-alala, we will talk about this week. So don't you worry. We talk about this. But this morning, I want you to see this story. Ano po? I want you to this moment, brethren. I want you to learn the right choices because the right choices matter. All right, in 2 Samuel chapter 1, the verse 4, there is a three character here. How, they emphasize choices. Sheba choices brought division. What the Bible says in verse number 1, let's read. And there happened to be there a man of Beliah, all right, whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjamite, and he blew a trumpet and said, we have no part in David. Remember, David is a king. Verse number 1, andyan sa screen. Sabi niya, we have no part. Sabi niya, wala na kami, magre-rebelde kami, ayaw namin maging parte ni David sa kanyang ginagawa. So you will understand, Sheba choice brought division. Sheba choice brought rebellion. But the Bible says, David choice brought order. David choice brought unity. Yung pagpili ni Sheba para sa ikakagulo. Yung pagpili ni David para sa ikakaayos. Alright? Tapos, the Bible says in verse number 4 and 5, when David command Amasa, the Bible says verse number 4, then said the king to Amasa, assemble me the men of Judah within 3 days. Alright? And verse number 5, so Amasa went to assemble the men of Judah, but he tarried longer than the set time. Ibig sabihin mga kapatid, sinishare ko po yung story, Ibig sabihin po, pinatagal. You will see here that Amasa choice of delay created more problem. Di ba pagka may pinapatagal tayo, nagkakreate pa ito ng mas matinding problema. So makikita niyo po rito that Sheba, wrong choices, David, right leadership choice, or choices, but Amasa, delay obedience. So I want you to understand this morning, how to choice, how to have the right choices in life. Number 1, okay, ang unang punto is choose the right boys to follow. Let me say again, choose the right boys to follow. Sheba used his voice to divide the people. Alam niyo po ba mga kapatid na maraming tao ang sumusunod sa kanya. Hindi dahil tama siya, kundi dahil malakas ang boses niya. Amen. Choose the right voice to follow. At hindi rin ibig sabihin malakas ang boses niya, ay siya na ang tama. Mga kapatid, tandaan natin, hindi ibig sabihin malakas ang boses ng lalaki, siya na ang tama lagi. Laksan mo ang amen mo, Sister Bona, habang nandito tayo.
Hindi laging malakas ang boses ng asawa, siya na rin ang tama. Dapat malaman natin kung sino yung tama. Hindi yan sa palakasan ng boses. Sheba used his voice to divide the people. Brethren, not every loud voice is a godly voice. Are you there, amen? Huwag sumama sa mga taong puro reklamo, huwag sumama sa mga taong puro galit, huwag sumama sa mga taong puro chismisan, huwag sumama sa mga taong nagke-create ng paghihiwalay. Pag ikaw ay asawa, nagkakaproblema ka sa asawa mo, ang kailangan mong boses ay boses ng Diyos. Hindi mo kailangan ng boses ng mga kaibigan mo na sasabihan ka na, ganyan naman kasi ang asawa mo eh. Dapat dyan, binibigyan mo ng leksyon eh. Huwag ka mo kayang uwian. Amen. Mali yun. Hindi ibig sabihin, meron tayong naririnig na boses, yun na ang tama. Kailangan maintindihan natin yung salita ng Diyos. Nang sabi ng salita ng Diyos, hindi ibig sabihin maganda siya magsalita, meron siyang boses, para siyang, educated pagka nagsasalita. Hindi ibig sabihin tama na siya. Kaya nga meron tayong salita ng Diyos para malaman natin yung tama. And again, the Bible says in verse number 1, Sheba, according to the word of God, dito muna tayo kay Sheba. There's a three characteristic here, right? Sheba, David, and Amasa. So, three kind of choices. But let's talk about Sheba first. What happened? Sheba blew a trumpet, and the Bible says, he said, nagsalita siya, nagboses siya, we have no part in David. Sheba used his voice to divide the people, to rebel against the king. And then, you will see here that choose the right voice to follow. Number one, choose the right voice to follow. Because not every loud voice is a godly voice. Either amen? Check that kind of voice, Check kung ang boses na sinusundan mo ay leads to closer to Christ or Father's will. Amen? Yung boses ba na yan, that voice, let me say again, that voice always, check it if this voice will lead you closer to the Lord Jesus Christ and closer and leads you to the Father's will. Are you there, amen? Narayan na po kayo, hello? Kasi not every loud voice is a godly voice. Huwag sumama sa mga tao na puro reklamo, puro galit, laging nagchichismisan. Ang ingay naman ng mga na yan, mga susian na yan. Pero lang. Susian nga kaya nga maingay. Alright? Kaya nga makikita po natin dito, parang yan mga kapatid bigyan ko ng ilustrasyon. Ito, para mas maintindihan niyo yung mensahe. Parang barko na sumusunod sa maling lighthouse. Okay? Amen. Kaya nga, choose the right voice to follow. And when we say choose the right voice to follow, it means, alright, you have discernment and you always check that voice that, leads you closer to Christ. Either amen? Amen. Yung boses na susundan mo, kapatid, hindi ibig sabihin malakas yan, hindi ibig sabihin meron siyang boses sa kanyang trabaho. Alright? Parang sabi nga nila, napaka-bossy mo, napakalakas ng boses mo. Alamin mo lagi kung yung boses na yan ay palapit sa Panginoon. And the verse number 1, Sheba blew a trumpet, and he said, we have no part in David. So, Sheba used his voice. Sheba used his voice. But Sheba voice, brethren, never lead the people of Israel for unity. Sheba voice never lead
people closer to God and to the king, to King David. But Sheba boys, brethren, according to the word of God, divided the people. In our church, for example, dito sa simbahan, kapag ka meron tayong hindi pagkakasunduan, ang napakagandang boses na dapat pakinggan natin, yung boses ng Diyos. Amen? Doon lang tayo magkakaisa. Kasi kahit din po ako, kahit dito, ngayon nga nagsasalita ako sa inyo, may boses ako. Pero kung ang boses ko ay palayo sa kalooban ng Diyos, ako na po magsasabi sa inyo, huwag yun na akong pakinggan. Nandito na pala si Brother Jimboy. Amen. Batiin natin si Brother Jimboy. Amen. Oh, ang bihira. Buong kita sa boss mo, hindi ka na naman pumasok ha. Hindi, biro lang. Sumakitan siya. Naparami po kasi ang kain nito kagabi. Pag bumanat kasi ito ng mga, para siya nagmukbang kagabi sa, sa kinainan namin. Grabe ang kain nito eh. Pero alam niyo po ba, hindi ibig sabihin, for example, ako po, for example, alright, yeah, I have a voice, alright, I'm a preacher here in our church, but listen to this, make sure that my voice is in line or leads you closer to God the Father's will and leads you closer to Jesus Christ. Amen? That's the right voices to follow. Kasi hindi ibig sabihin na nagpipreach na ako rito, ay okay na. Dapat malalaman nyo pa rin, yung pinipreach ko dapat ay yung katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen? Kaya pagka may narinig ka, brothers, kapag ka may narinig ka, sister, lagi mo sasabihin, nasa Word of God ba yan? Sister, yan bang kinukwento mo sa akin, chismis? Yan ba ay nasa Word of God? E anong sabi ng Book of Proverbs? Huwag tayong maging panggatong. Huwag masyadong apuyan. A talebearer, di ba, what the Bible says in the Book of Proverbs, a talebearer is the one, keep the fire burning. What James says, yung tongue natin pwedeng maging pagpapala at pwede ding maging sumpa. Ay, ako po talaga ay nag-iingat dyan. To be honest with you, patuloy ko pinagpiprayan. Pag ako magsasalita, ako'y dapat maging pagpapala. Amen? Kaya kung ano yung ilalabas ng puso, ano yung ilalabas ng bibig mo, yan yung galing sa puso mo. Are you there, amen? Amen. Kaya nga, napakaganda, ngayong umaga, anong boses yung ating naririnig ngayon? Brethren, I challenge you this morning. Whose voices are you following today? It is God's voice or Sheba voice? According to the Word of God, verse number 1, Sheba is a man of Bilaal. What does it mean? Son of the devil. A man, kung merong man of God, meron man of devil. When we say Bilial, yon. Pag sinabing ganyan po, makikita nyo po yan, nung unang panahon pa naman, sa panahon ni David, Bilaal is a term used in Hebrew Bible, at makikita po natin, it's personified as the devil. So, the Bible says, verse number 1, Sheba, a man of, ano sabi dyan? A man of Bilial. Which means, in Hebrew word, it's about person of the devil. And what's the devil's job? To divide us, to separate us from the presence of God. So Sheba, the Bible says, according to the Word of God, is the man of Belial. Brethren, choose the right voice to follow. That's why, whose voice are you following today? God's voice or Sheba voice? Because when Sheba blew the trumpet, he cried or
he had a loud voice that he said, "We have no part in David." Sabi niya, wala na kami parte kay David. Maghihiwalay na kami ni David. Now, again, not every loud voice is a godly voice. Huwag sumama. Amen. Huwag makinig. Huwag sumama sa mga taong puro reklamo. Huwag sumama sa mga taong puro galit. Huwag sumama sa taong puro chismis. At ito pa, huwag sumama sa mga taong nagre-rebelde. Magulo na yung mga gobyerno natin sa Pilipinas, magulo pa yung simbahan natin. Kasi maraming mga membro na nagre-rebelde. Unless sinabihan ka ng magpalit ng pangalan, wala na tayong magagawa ron. Hindi naman pagre-rebelde yun. Listen, check kung ang boses na sinusunod mo leads you closer to the Lord Jesus Christ. Leads you closer to the Word of God. Either amen? Na may kausap pa ba ako rito sa mga nasa online? Amen. Buti pa yung nandito sa live viewer natin, ang lalakas ng amen eh. Amen. Grabe naman, oh. Di ba? Parang parang barko na sumusunod sa maling lighthouse. Ano mangyari? Kapahamakan ang dulo. Kaya lagi natin i-check. Always check, brethren. Because not every loud voice is a godly voice. Kasi maraming tao ang sumusunod kay Sheba. So many people listen to the voice of Sheba. But Sheba used his voice to divide the people. Hindi dahil tama siya, hindi dahil malakas ang boses niya, tama na po siya. Are you there? Amen? Amen. So, dapat maintindihan po natin yan. Now, verse number 2. The Bible says, "So every man of Israel went up after David and followed Sheba, the son of Bichri. But the men of Judah clave unto their king." Wow! Amen? So, maraming sumunod sa boses ni Sheba, pero salamat may nanatili na sumunod sa boses ng isang tama at baka Diyos na tao na si King David. Amen? Hindi perfecto si David, nagkakamali rin siya, pero siya ay po ay maka-Diyos. David is a man of God. Sheba is a man of Belial. Amen? So, who wants to follow Sheba? Sheba is the man of Belial. But David is the man of God. In fact, the Bible says he is a man after God's own heart. Amen. And praise God, the people of Judah stay and clave unto their king from Jordan even to Jerusalem. Brethren, not only choose the right voice to follow, but number 2, choose to support God's appointed leader. Amen. Hello? Amen. David is appointed leader, not Sheba. The Bible says in verse number 2, "So all the men of Israel deserve David." Brethren, not only choose the right voice to follow, but the Bible is how we choose. What is the right choices in life? Number 1, choose. All right? The right voice to follow. Number 2, choose to support God's appointed leader. The Bible says, "So all men of Israel deserted David, but all men of Judah support God's appointed king, David." Amen? Amen. Lagi na lang kita pinag-uusapan dito, King, ha? Ba't kasi King David ang pangalan mo, eh? God, brethren, bless obedience to rightful authority. Amen? When Israel follows Sheba instead of David, that's wrong choices. That's wrong support. The Bible says they traded God-anointed king for a proud, arrogant, rebellious, and a man of Belial.
Pinili nila yung lingkod ng dyablo kesa yung lingkod ng Diyos. Mga kapatid, mag-ingat tayo kung sino ang pinipili nating sinusundan. Sino yung sinusuportahan natin? At ako po'y nagpapasalamat na dito sa ating simbahan, pagka mayroong problema yung isa nating kapatiran, kahit hindi siya nagsisimba sa atin, basta alam natin na siya ay tao at nangangailangan, abay, salamat. Merong mga kasamahan ako rito na tumutulong. At meron din naman akong mga kasamahan dito na tumutulong at sinusuportahan din natin. Amen? Kapag meron tayo diyang mga kapatiran na may pangangailangan, tumutulong. Kapag mayroon tayong kapatiran, nung nakaraan, nung anniversary, nasiraan si Brother Neil doon sa may Brother Neil, remember, before our church anniversary in Newman, they traveled from Perth to Newman, and Brother Neil's vehicle or car was broken. And our brothers in Newman drove from Newman to Perth to rescue them. And that's a blessing, brethren. Israel follows Sheba instead of David. They traded God's anointed. They traded the men of God to the men of Belial. Alam nyo, mga kapatid, don't follow people who divide the church. Amen? Don't follow people that divide your family. Don't follow the people that divide the ministry. Following the right leader protect your life and spiritual stability. Kaya napakaganda na maintindihan natin na kung pipili tayo ng susuportahan, kung pipili tayo ng pakikinggan, yung inilagay na ng Diyos sa buhay natin. Sino po yun? Yung pastor natin na inilagay sa atin. Kung saan ang Diyos, doon tayo dapat pipili. Kung nasaan ang Diyos, doon tayo pipili. Hindi kung saan ang ingay. Hindi kung saan ang pagre-rebelde. Hindi kung saan tayo ay pahiwalay, kundi palapit sa Diyos. Naiintindihan niyo po? Again, don't follow people who divide your family. Don't follow people that divide your church. Amen? Huwag tayong susunod dyan. Okay? Huwag natin susuportahan yan sa madaling salita. Nariyan na po kayo? Kung saan ang Diyos, doon ka sumuporta. Amen? Kung saan ay tataas ang salita ng Diyos, kung saan ay pipreach ang salita ng Diyos, yun ang suportahan mo. Amen? Kung nasaan ang biyaya ng Diyos, doon ka lagi manatili. Amen? Huwag kang lalayo kung saan binubuhos ng Diyos yung pagpapala. Abay, sabi mo nga nung bago-bago ka, sabi niyo po, alam mo, brother, sister, nung nakakilala ako sa Panginoon, nandito ko sa church, talaga naayos ang buhay ko. O ba tayo? Ba't lalayo ka pa? Eh kasi parang inaano sa akin ng Panginoon yung dun banda ko na parang dun ko nakikita yung blessing niya eh. Uy, huwag ka makikinig sa boses ng dyablo. Minsan ang dyablo bumubulongin din niya sa isip mo, amen? Oh. Ito pa, meron pa akong example. Makinig kayo. Pagdating sa pagpapayo ng pastor ninyo, okay, tandaan niyo po ito ha. Example, ang pastor natin, pinapayuhan tayo. Ito ang gagawin natin mga kapatid. Una sa lahat, mag-pray muna tayo. Amen? At nung pag tayo pinahiyuan ng pastor natin, ang gagawin natin, matuto tayo makinig. Naintindihan niyo po ba? Amen? Kasi kung nakita mo naman yung pastor mo na dinadala ka niya para mapalapit ka at lumapit at lumalago ka sa iyong relasyon sa Diyos, bakit hindi mo siya pakikinggan? Pag hindi mo siya pakikinggan, anong meron sa iyo? Pride. Ay, magpasalamat ka nga, may pastor ka. Maraming mga tao walang pastor. Nung kami nga po, nandito nga ako sa Perth ngayon at nakikita ko yung mga kabataan dito sa city, uhaw sila, naghahanap sila ng magtuturo sa kanila. Akalain mo, nakatambay lang sila, nagbibilang ng taong dumadaan,
Pero salamat, merong simbahan na kinausap sila at pinaliwanag sa kanila yung buhay na mayroong kahalagahan. Doon nila naintindihan, may purpose pala ang buhay ko. Kaya nga maraming kabataan ngayon na pagka walang nagtuturo sa kanila na salita ng Diyos, ay ba'y nakakapag-isip na magpakamatay o pumatay. Kaya ganyan kalaga yung simbahan natin. Bakit hindi natin sinusuportahan? Either amen? Dapat suportahan natin dahil ito ang ginagamit ng Panginoon. Dito niya binubuhos yung pagpapala niya dito sa church. Is that in the Bible? That the Bible says God gets the glory from the church and God bless the church. And the Bible make it clear here that they supported Sheba, the man of Belial, which means the man of the devil. Or ano siya wala siyang pagkakilala sa Diyos. Do you know, God blesses obedience to the rightful authority. Amen? Pagka yung pastor mo, sinusunod mo yan dahil siya ang tamang nilagay ng Diyos sa buhay mo para igabay ka, ilapit ka sa Diyos, at sinusunod mo yon, pagpapalain ka din eh. Amen? Huwag tayong, listen to this, not only in our church, but in our government. God command us not to rebel against to the government. God command us, if you study 1 Timothy or 2 Timothy, God command us to pray for the government officials. Brethren, please pray for our country, homeland, Philippines. Please pray for the end of corruption, not only in physical, not only in financial, but corruption in spirit. They need to be born again. Born again, renewing of mind, renewing, of mind. They need to be born again. Brethren, again, don't follow people who divided your family, your ministry. Huwag kang papayag, do not allow Satan, kasi si Satan lagi yan para sirain ang ministry na meron ka. For example, si Brother Jimboy nandito. Brother Jimboy, ang iyong ministry, ikaw ang lagay ng mga songbooks natin, ikaw rin nagpapakanta na ngayon sa church natin. Huwag kang papayag na dahil lang nakakita ka dyan ng magagandang sasakyan, huwag nyo na pong tanongin kung ano pong ibig sabihin ng magagandang sasakyan, ha? Ay pagpapalit mo yung ministry mo. Right. Sabi niya, yung mga sasakyan talaga, may mataba, mayroong maliit. Akala ko naman, sasakyan talaga yun. Itong tao talaga na ito. Di ba? Dahil lang naghahanap siya ng magandang sasakyan, iniwan niya na yung ministry. Huwag kang papayag. Alright? Okay, si Sir Bona. Kala mo Sir Bona, ligtas ka na. Biro lang. Sir Bona, huwag kang papayag. Halimbawa, may nagsabi na, alam mo yan si Dave na ano yan parang ang bababae yan Huwag kang basta sa makikinig. Kausapin mo yung asawa mo. Ipag-pray mo. Alam mo yung si Brother Dave, pinakukutan yan sa trabaho niya. Huwag kang makikinig doon. Hanghabol nun, pagka nagdududa tayo, yan yung sinasabi ng bulong ng dyablo. Kapag ka nagduda ka na kaagad, at hindi ka nag-pray, ibig sabihin, pinakikinggan mo yung dyablo sa isip mo. Sawayin mo na agad yun. Ipag-pray mo na kaagad. Amen? Amen. Sabi mo, hindi ganito ang asawa ko. Matagal na kami nagsama niyan. Ganyan po yan. At pagka nakita nyo yan mga kapatid, okay, diyan kayo i-bless ng Panginoon. Diyan magsisimula ang pagpapala ng Diyos. Again, let me say again, choose to support God's appointed leader. The Bible says, verse number 2, so every man of Israel went up from after David and followed Sheba, the sons of Bichri. But the men of Judah clave unto their king from Jordan even to Jerusalem. I like this verse. Tomorrow
I will expand this. But I want you to understand the right choices in life. Number one, choose the right voice to follow. All right? Amen? Because not every loud voice is a godly voice. All right? Number two, choose to support God's appointed leader. Because God bless, you know, obedience to the rightful authority. God bless, brethren, obedience, to the right authority. It means following the right leader protects your life and spiritual life. Amen? Kung saan ang Diyos, yun ang suportahan mo. Kung saan binubusan Diyos yung biyaya niya, yun ang suportahan mo. Hindi kung saan yung maingay. Alright? Number three, choose immediate obedience, not delay. Ang sabi ng Bible in verse number 4 and 5, tinan nyo ha, so merong choice dito. Yung isa nagrebelde, yung isa na natili sa Panginoon, yung isa pa-delay-delay. Yan, marami niyan si ano eh. Bible says, verse number 4, then said the king to Amasa. Yan, si Amasa. Kaya tawag mo sa mga delay-delay dito sa church, Amasa na. Alright. Brad, intahin natin si Jay para pag bumaba, nandito lang tayo at makasakay natin yan. Ay, dinilay ang obedience. So, binalikan din namin si Jay. Oh. Sabi ko, wag na tayo pupunta doon sa kabilang parking. Stay na tayo rito. Eh, hindi sumunod. Eh, mahimik lang kung ganun. Sige ka. Hindi ka sumunod ha. Eh, punta kami doon. Maya-maya. Kuya Jay, saan ka? Ano dito ako? Dito nyo ako. Dito tayo nag-parking. Dito kayo, wala kayo rito. Di balik na naman siya doon. Ganun lang eh. Sanay ito si Brother Jimboy mapagod eh. Tinan nyo ha. Then said to the king, nakita nyo yung message? Baka na naman sabihin, pinatatamaan ka na naman Brother Jimboy ah. Blessing yun, amen? Amen. Blessing yung may natututunan tayo. Then said king to Amasa, verse number 4, assemble me the men of Judah within 3 days, and be thou here present. Alright? Verse number 5, so Amasa went to assemble the men of Judah, but he delayed. He tarried. He delayed longer than the set time. So, not only choose, the right voice to follow, not only, brethren, choose to support God's appointed leader, but, brethren, choose immediate obedience, not delay. Sabi niya, David sent Amasa to gather the men in 3 days, but Amasa delayed. Amasa made a dangerous choice. Do you know, delay obedience is dangerous choice? Huwag nyo nang patagalin na hindi nyo sundin ang Panginoon. Huwag ka nang susunod sa Panginoon pagkapilay ka na. Habang meron ka pang kalakasan na ibinibigay sa iyo ang Diyos, matuto ka nang sumunod sa salita ng Diyos. Hindi yung sasabihin mo, ay pastor, pwede ba ako maglingkod at susunod na ako sa gawain ng Panginoon? Nung ikaw ay malakas-lakas, hindi mo ginagawa yan, pa-delay-delay ka pa. Sabi mo, pagka yumaman na ako, pastor, maglilingkod ako sa Diyos. Yan ay delay. And the delay obedience is dangerous choices. Why? Because it create more problem. Amen? Kaya ang dami natin problema sa pamilya natin. Kaya ang dami natin problema sa sarili natin. Kaya hindi natin makita yung pagkilos ng Diyos sometimes. Kasi nga, dinedelay natin yung pagsunod. Sabi ng Panginoon, ito na, ibubuhos ko na yung pagpapala. Pa-delay, delay pa. Pag sa online, ayaw nyo ng delay. Online ko, wala pa. Tagal na nun ah. Delay yata. Sana ba yung mga makeup ko? Sana ba yung mga coat ko na binili? Pagka online, ayaw ng delay. Diba, Virgin Boy, sis Bona? Uy. Pagka online, ayaw natin ng delay. Pero pagka obedience, pa-delay. Para katuloy si Amasa. Amasa choose a dangerous choices. Why?
Because he delay obedience make more problems. Huwag niyong kalimutan yan. Amen? This is the word of God. The Bible says his delay weakened David's army. His delay, strengthened Sheba. Again, brethren, this is what I learned. Delay obedient is still disobedient. Pastor, sumunod naman ako Delay naman. Diba? Sabi ko kay Brother Jimboy, dito tayo, brad. Stay lang tayo. Umalis si Brother Jimboy. Sabi niya, di, baka nandito. Ngayon, sumunod naman siya. Kaya lang, delay na. Delay obedience is still disobedient. Sabi ng boss mo, gawin mo na tong cake, ha? Dinelay mo. Di na-charge, patuloy tayo. Yung mga delay na yan ang ikakapahamak natin. If God is calling you today, brethren, listen to this. Don't wait for tomorrow. Serve now. Amen? Hindi na, tinatawag ka na ng Panginoon. Hindi, Panginoon, bukas na lang. Tanong, bukas buhay ka pa kaya? Sino nakakaalam na buhay ka pa bukas? Kinausap ka na ng Panginoon sa mensahe, sa preaching. Pa-delay-delay ka pa. Huwag natin i-delay. Choose immediate obedience. Choose immediate obedience, not delay. And the Bible says, Amasa made a dangerous choice because delayed obedience. Do you know what happened? His delay weakened David's army. His delay obedience strengthened Sheba. Yung kanyang pa-delay, nang hina yung, sabi ni David, maghanda ka na sa loob ng 3 araw, huwag mong i-delay, kunin mo na, i-gather mo na, tawagin mo na yung mga army, kasi parating na si Sheba, gusto niyang lusubin tayo. Nag-delay siya. Napahina tuloy yung army ni David. Napalakas tuloy yung army ni Sheba. So, dangerous choices yan. Minsan, sasabihin natin, relax. Ginagamit tayo yung word na si relax, pero gusto nating i-delay yung pagsunod. Saka na ako magsuserve sa Panginoon pag may building na. Saka na ako magsuserve sa Panginoon pagka meron na tayong bus. Saka na ako magsuserve sa Panginoon kapag meron na akong bagong sapatos. Saka na ako magsuserve sa Panginoon pag bago na, may bahay na akong maganda. Lalo na pagka may maganda na akong sasakyan. Mga kapatid, kahit gano'n pa kaganda sa sasakyan mo, kung hindi naman umaandar, wala rin kwenta. Hindi importante kung gaano kaganda yung sasakyan o gaano kaganda ang kulay ng sasakyan mo. Ang pinakamaganda kung umaandar yan. Kasi ang gamit na sasakyan, para dalhin ka sa isang lugar. Ganda ng sasakyan, touchscreen, Hindi naman gumagana. Pagka tinapakan mo yung accelerator, hindi naman umaandar. Kahit gaano kaanda ang cellphone mo, kung basag-basag naman na yan, hindi mo rin magagamit yan. Amen? Kaya napakaganda mga kapatid, na tayo po, ngayong umaga, nakikita natin na choose immediate obedience. When Pastor said, all right, Daniel, this is what we're going to do. We will visit the hospital to pray for them, to God, that God touch them and heal them. Don't delay, Pastor. I'm busy today, Huwag ganun. Yung tuloy, kung sinunod mo si Pastor, lumakas pa yun. Gumaling pa yun. Kasi si Pastor, kinakausap ng Panginoon, ikaw yung mas malapit sa hospital. Sabi ni Pastor, puntahan mo yun ipag-pray mo dinelay mo, sabi mo, mamaya na pag hindi na ako busy. Ang totoo niyan, hindi ka naman talaga busy. Nagbibisi-bisihan lang tayo mga kapatid, Amen?
Di sana magaling na sana. Tingnan mo si Brother Day, hindi niya dinelay. Sabi niya, gusto ko po may panalangin po ninyo, church, na nandito na ang aking anak at ang aking asawa. Yes. Hindi niya dinelay. Tingnan mo ngayon. Nandito ngayon si Sister Mona, nandito ngayon si King. Buo silang pamilya kasi hindi nag-delay-delay. Amen. Sinunod nila yung utos ng Diyos Amen. na ang ating ministry ay ang simbahan. Ang ating ministry ay ang ating pamilya. Kaya nga, mga kapatid, if God is calling you today, don't wait for tomorrow. The Bible says Amasa made a dangerous choice. He delayed obedience. Alright? The Bible says Amasa went to assemble the men of Judah, but he tarried longer than the set time. Pagka may sinet na time tayo sa oras ng panambahan, ay, nagkakantahan pa naman yun. Hala, ayaw kumanta sa Panginoon? Ay, hindi, nagbubukas pa ng Bible yun. Matagal mag-testimony yung si sister. Mamaya na tayo pumunta sa church. Huwag tayo mapadili-delay. Amen. For example, bigyan ko kayo ng example a small wound untreated become infection. Di ba yung sugat? Pagka dinili mong lagyan ng gamot yan, magkakaroon ng infection yan eh. Tama, amen? Kasi pag may sugat ka, grabe maglagay ng gamot. Gusto mo agad gumaling. Bakit yung pagsunod mo sa Panginoon, hindi mo ginagamot? Gamutin mo yung pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Alright? Because like a wound, a small wound untreated become infected or infection. A small delay becomes a bigger disaster. There's a big story in Japan that, they already noticed that they sense their instrument, they are noticed that there is tsunami. But the people delay to evacuate. Alright, sabi ng mga scientists na inaral paano malalaman na may tsunami. Sabi nila may parating na tsunami. Itong mga tao dito sa lugar na ito, hindi nakikinig, dinelay nila. Hindi, wala naman yan, hangin lang na malakas yan. Alam mo nangyari? Napahamak sila, disaster. Kaya ganoon din tayo mga kapatid. Pansinin ninyo sa buhay ng Kristiyano. Kaya hindi tayo lumalago kagad. Pa-delay tayo. Pinipili natin mag-delay. Amasa choose dangerous choices. Delay obedience is the same or still disobedient. Ulitin ko po. Pag sabi natin, sumunod naman ako Sumunod ka nga, pero delay naman. Parehas lang yan ang disobedient. Nakukuha niyo po, mga kapatid? Are you there, amen? Amen. Kaya nga, ngayong umaga, 3 bagay na ipinaalala sa atin ng Diyos. 3 bagay na maalala natin ngayong umaga. Maganda itong Bible devotion natin ngayon. Para makita natin yung tamang pagpili, piliin natin yung mga boses na mapapalapit tayo sa Diyos. Piliin natin, suportahan yung itinalagang tao ng Diyos sa atin. At pangatlo, huwag natin pipiliin na mag-delay. Huwag natin pipiliin, mga kapatid, yung ngayon inuutusan na tayo ng Diyos, hindi natin sinusunod. Kaya, pansinin mo, pag dinidelay natin to or sabihin sa Tagalog pagpapaliban. Yan di ba sa Tagalog? I don't know kung ano sa Ilocano yan. Ano ba sa Ilocano ng pagpapaliban, sister? Ayun na yun, pagpapaliban na yun. Pagpapaliban. Yung alam kong dapat ko na itong gawin pero ililipat ko na lang sa ibang araw. Yung for example, nagsampay ka ngayon, hindi, dyan muna yan. Imulan.
Hindi sayang. Or, for example, may labahan ka, dinelay-delay mo pa. Tapos, may outing pala kinabukasan, wala kang dalang damit. Pinagpaliban mo pa eh. Iwasan nyo yan, mga kapatiran. Amen? Dito sa New Man at Perth, iwasan natin pagka inutusan tayo ng Panginoon, huwag natin ipagpaliban. Or, meron pang word na delay eh. Pag-antala. Yan. Yan ang Tagalog ng delay means pag-antala. Yan. Huwag nyo babaliwalain ang tamang oras. Amen? Ito na yung tamang oras na gagawin natin. Huwag natin huwag natin ipag-antala o ipagpaliban or pagbabaliwala sa tamang oras. Because the right time is now. Pero ang mga tao, laging sasabihin, maya-maya na, maya-maya. Nay, maya-maya na. Sabihin sa asawa, maya-maya na. Ay Bisaya, ay ambot sa imo. Di ba? Ano yung manghang kay King David, sister? Ayun, nagasang. Yan na. Garang. Okay, delay means is pagpapaliban ng dapat nating gagawin. Pag-antala, and that's bad choices. That's sabi ng Biblia, dangerous choices. Delay. Alright? Kasi magdudulot ng mas malaking problema sa buhay natin. Alright? So bukas, let's continue this one tomorrow, brethren. That it is important our choices. Because again, from time to time, we can choose what kind of life that we can live. Amen. That's why, according to the Word of God, in verse number 3 and 4, David sent Amasa to gather men in 3 days, but Amasa delayed. Brethren, choose immediate obedience, not delay. When God tells you to pick something, fix it now. Amen? When God argues you to forgive, do it now. Huwag mo na i-delay yung pagpapatawad mo. Hindi ka magiging masaya dyan. Amen. When God calls you to ministry, start now. Amen. Okay? So I hope, ngayong umaga, ay pinagpala po tayo. Let us pray. Dear God, Father in heaven, thank you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, sa natapos namin. Thank you, O God, for successful service yesterday. Tomorrow, we will continue our Bible program about this chapter that the key characters here is Sheba had wrong choice. David have right leadership choice. But Amasa choose a dangerous choices. Delay obedience. And thank you, O God, for these words that help us. Na sa buhay namin, hindi maiiwasan ng pressure at mga sitwasyon na magulo. Pero pwede kami pumili na ayon at ilalapit kami sa aming paglago. Salamat po, Panginoon. Ano man po nakikita niyo pong kasalanan sa isipan namin, inyo po kaming patawarin. Palain po ang bawat isa. Bless each and everyone this morning. Give us humble and teachable heart, O God. Forgive us our sin. In Jesus' name, Amen. All right. Thank you very much, brothers and sisters. Nandiyan na yung mga brothers na yun. Salamat sa Panginoon. Naka-attend dito si Brother Gerald, Sister Gary. O Brother Noel. Amen. Salamat sa Panginoon. All right. Next time, Brother Jimboy, jumay ka rito, Tsaka Sister Bona, pag nandito ko, join kayo rito. Dito kayo sa likod. Para nakikita rin nila kayo. Lalo na si King. Amen, King? All right. So, again, brethren, see you tomorrow for another, for continuous blessing that we learn from this chapter number 20. All right, please pray for a safe travel for each everyone. Excuse me. Pray nyo po ang biyahe po ng bawat isa. Pray nyo rin po yung biyahe ko. And please pray for me today. I'm going to travel
And please pray for more extra strength. And I pray that God will help you and help me, help you to see the reason of life. Thank you very much, Brother, again. And God bless you more. And see you tomorrow for another episode of Newman Every Morning, developing a strong faith to God. The preacher got up and said, stand to your feet. We'll start with a prayer. If you have a need, let it be heard, saints, let it be known. We're all a family, you're not alone. And that's when he saw her at the back of the church. Her silence and sadness cried out to her. The kind shepherd knew just what to say. I need to know before we pray. An unspoken request. Does anybody have one here tonight? Did you come with a burden you can share? A need in your life. Just lift up your hand to the one who can give you rest. Child, have no fear. Our God can hear an unspoken request. Well, the preacher whispered as she raised her hand, sweet Holy Spirit, come by her and stand. As the tears started flowing, he had no doubt that in the throne room of heaven, her secret was out. An unspoken request. Does anybody have one here tonight? Did you come with a burden you can share? A need in your life. Just lift up your hand to the one who can give you rest. Child, have no fear. Our God can hear an unspoken request. Child, have no fear. Our God can hear an unspoken request.